Ito nga bang Magnolia Chicken Templados ay nalalapit na yung pagkuha dito kay Cade Flores ng Northport Batang Pier. Marami na ang nag-point out na isa sa kahinaan ng Magnolia ay yung kanilang sentro. Medyo napagtatakpan ito dahil nandyan pa si Ricardo Ratliff. Pero sa totoo lang, mas makabubuti para dito sa Magnolia Chicken Templados na subukang kumuha ng panibagong sentro lalo na at nangangailangan sila ngayon. Dahil alam naman natin itong Magnolia ay isa doon sa mga teams na nag-i-struggle talaga dito sa PBA. Ngayon, kung sakasakali na sila ay makakuha nga ng panibagong sentro katulad ni Cade Flores, magiging malaking bagay yan dito sa kampanya ng Magnolia, hindi lang dito sa Commissioner's Cup, kung hindi maski na dito sa darating na Philippine Cup. Alam natin na itong si Cade Flores ay isa doon sa mga pinaka-in-demand na centers nitong Magnolia, itong PBA ngayon. Dahil ito ay mahusay na player at isa pa doon sa mga players na masasabi natin na talagang kayang mag-deliver pagdating dito sa inaasahan sa rebound, sa depensa at sa opensa. Hindi lang siya masyadong nabibigyan ng playing time ngayon dahil merong siyempreng import ng Northport, ito si Kadim Jack. Pero kung pag-uusapan natin pagdating ng Philippine Cup, diyan makikita talaga kung gaano kahalaga itong si Cade Flores. Alam yan ng Magnolia Chicken Templados at yan ang dahilan kung bakit nila gustong makuha ang nasabing big man mula dito sa Northport Batang Pier. Ang medyo problema lang baka kasi ito'y mapunta rin dito sa San Miguel Bay dahil naghahanap din ng San Miguel ng big man. Pero kung suswerte ng Magnolia baka ito ay sa kanila mapunta. Kung sakasakaling ganyan nga mangyari, magiging maganda kontribusyon nito si Flores kaagad-agad. Nakita naman natin si Xavier Lucero kung ano nagagawa dito sa Magnolia kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali na itong Magnolia Chicken Templados ganyan din ang maging sitwasyon sa pagkakuha nila dito kay Cade Flores. Baka gaganda rin yung performance ng kanilang koponan ngayon dahil syempre magkakaroon sila na panibagong big man. Ngayon, pagdating naman dito sa ibang balita sa PBA, nakita natin na medyo nadismaya dito si Coach Yeng Giao dito sa pagkatalo itong Reynolds and Elasto Painters kagabi dito sa Phoenix Fuel Masters. Hindi nagustuhan ni Coach Yeng yung naging desisyon ng mga players niya at dahil dito nakadikit itong Phoenix dito sa team standings ng PBA. Dito sa Magnolia nakadikit sila dahil nakatatlong panalo na rin itong Fuel Masters. Kaya sinabi ni Coach Jamaic Jarry na napakalaking panalo nito dahil back in contention na itong Phoenix at alam din niya siyempre itong Magnolia at ng San Miguel. At yan ang dahilan kung bakit yung susunod na laban ng Magnolia kontra dito sa SMB ay magiging very crucial. Dahil yung mananalo dyan makakaapat na panalo na at medyo makakaangat na dito sa logjam na nangyayari dito sa ibaba. Dahil ang NLEX nandyan din na 3 ang panalo. Kaya kung ikaw ang Magnolia, kailangan subaybayan mo rin yung galaw nitong mga ibang koponan. Dahil dyan mo makikita kung saan sila lulugar pagdating dito sa team standings. Kaya yan ngayon ang aabangan natin dito kung anong magiging sitwasyon just in case nga na itong Magnolia Chicken Templados ay mailagay dito sa delikadong posisyon. As it is ngayon nga, itong Magnolia kinakailangan ng ipanalo yung susunod din ang laban kontra dito sa San Miguel para makaapat na sila. Ang medyo problema lang talaga dito kasi ay kapag itong Magnolia Chicken Templados ay sinubukan pa na lumaban dito sa SMB, ang problema wala itong si Poldi, hindi raw makapaglalaro. So isa yun doon sa mga iniinda ngayon nitong Magnolia Chicken Templados. At yan ang makatutulong talaga kung makakuha sila ng Cade Flores dahil ito ay magiging isang dagdag na offensive scoring option. Dahil kahit kilala si Flores bilang isang sentro, sa totoo lang kaya din naman itong umiscore ng maraming puntos kung kinakailangan na ipakita na niya yan kapag naglalaro para sa Northport.